Nanginginig ang kamay ni Leah habang hawak ang isang makapal na leather wallet. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang pinto ng opisina ni Sir Adrian Vergara. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng wallet na aksidente niyang naiwan sa sofa sa sala. Kitang-kita niya ang mga nakausling asul at lilang papel, libo-libong piso. Sapat na para sa ilang buwang gamot ng kanyang ina. Pumikit siya ng mariin. Hindi ito ang dahilan kung bakit siya narito. Naalala niya ang huling tawag ng kanyang ina kaninang umaga. Ang mahinang boses nito na puno ng pag-asa. Mag-iingat ka dyan, anak. Mahal na mahal ka ng nanay. Ang pagmamahal na yon, ang tiwalang iyon, ay mas mahalaga pa sa kahit anong halaga ng pera sa mundo. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay para kumatok. Kaninang umaga lang, para siyang nasa isang panaginip. Unang araw niya bilang kasambahay sa mansyon ng mga Vergara at hindi niya mapigilang mamangha. Ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Ang mga chandelier na nakasabit sa kisame ay kumikinang na parang mga bituin. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng isang higante. Leah Santos, tama? Isang mataray na boses ang pumutol sa kanyang pagkamangha. Si Marites, isa sa mga senior na kasambahay, ay nakatayo sa harap niya, nakapameywang at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Oo po, sagot ni Leah, bahagyang napayuko. Siguraduhin mo lang na gagawin mo ng tama ang trabaho mo. Marami nang pinalaya si Sir Adrian dahil lang sa maliliit na pagkakamali. Sabi ni Marites, may diin sa bawat salita. Tumangulang si Leah. Ayaw niya ng gulo. Ang tanging gusto niya ay magtrabaho ng mapayapa, makaipon ng pera at maipadala sa kanyang nanay na may sakit sa probinsya. Ngunit tila hindi yun ang plano ni Marites para sa kanya. Habang naglilinis siya ng sahig sa kusina, aksidenteng natabig ni Marites ang isang timba ng maruming tubig at tumapon ito lahat sa malinis na uniforme ni Leah. Ay sorry, hindi kita nakita, sabi ni Marites. Ngunit ang nangisi sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Walang nagawa si Leah kundi ang magpalit ng damit at tahimik na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Dala-dala ang bigat ng pakiramdam na hindi siya katanggap-tanggap sa lugar na yon. Ang amo niya, si Sir Adrian Vergara, ay mas nakakatakot pa. Minsan lang niya itong nasilayan nang dumaan ito sa pasilyo. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan, at mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Para sa isang taong tulad niya, si Leah ay hangin lang, hindi nakikita. Kaya naman ng hapon na yon, habang nililinis niya ang malawak na sala, laking gulat niya nang makita ang wallet sa ibabaw ng sofa. Wallet ni Sir Adrian. Saglit siyang natigilan. Ang isip niya ay naglakbay sa itsura ng ospital sa kanilang bayan, sa listahan ng mga gamot na kailangan ng kanyang ina. Napakagat siya sa kanyang labi. Isang maliit na bahagi lang ng perang yon. Walang makakaalam. Pero mabilis niyang iwinaksi ang masamang isipan. Ipinangako niya sa kanyang ina at sa kanyang sarili na kahit anong hirap ang danasin, hinding-hindi niya dudungisan ang kanilang pangalan. Kaya heto siya ngayon. Nakatayo sa labas ng opisina. Kumatok siya. 3 beses. Mahina, pero sapat na para marinig. Pasok. Ang boses mula sa loob ay malamig at walang emosyon. Pinihit ni Leah ang doorknob at dahan-dahang pumasok. Nakaupo si Adrian sa kanyang malaking mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang nito inangat ang kanyang tingin. Sir Adrian, nabasag ang boses ni Leah. Inilapag niya ang wallet sa gilid ng Naiwan niyo po ito sa sala. Noon lang tumigil si Adrian sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata.
Ang mga mata na iyon, malamig, mapanuri, tila hinuhusgahan ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Walang bakas ng pasasalamat, tanging isang malamig at kalkuladong pagsisiyasat. Pakiramdam ni Leah ay para siyang isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo at ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Hindi pinansin ni Adrian ang papalabas na si Leah. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa wallet na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Kumpleto, walang kulang kahit isang sentimo. Sa normal na sitwasyon, dapat ay makaramdam siya ng kahit kaunting pasasalamat, pero wala. Tanging isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang dibdib. Isinandal niya ang kanyang likod sa malambot na upuan at mariing ipinikit ang mga mata. 5 taon na ang nakalipas, pero ang alaala ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ang matamis na ngiti ni Isabel, ang halik nito na lasang pangako, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Si Isabel, isang simpleng babae mula sa mahirap na pamilya na minahal niya ng buong buo. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang tiwala, ang kanyang puso, at dinurog nito yun lahat. Isang umaga, nagising na lang siyang wala na ito. Ang tanging naiwan ay isang maikling sulat sa ibabaw ng unan. Sorry Adrian, hindi sapat ang pag-ibig mo. Sa parehong araw na yon, nalaman niyang isang multimilyong kontrata ng kanyang kumpanya ang napunta sa kanilang kalaban. Si Isabel ang nagbigay ng mga sikretong impormasyon, ipinagpalit siya nito sa pera. Mula noon, nagtayo si Adrian ng isang pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na gawa sa pera, kapangyarihan, at walang katapusang pagdududa. At si Leah Santos, ang kanyang kahinahunan, ang kanyang tila walang mali siyang mga mata. Para kay Adrian, isa lang itong pamilyar na maskara, isang mapanganib na palabas. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang recording ng CCTV camera sa sala. Nakita niya ang eksena, ang pagkakita ni Leah sa wallet, ang pagtigil nito. Tumingin ito sa kaliwat kanan, tila tinitiyak na walang nakatingin. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ang paghawak nito sa wallet na tila tinatantya ang bigat. Para sa iba, ito ay maaaring isang sandali ng pagsubok sa katapatan. Pero para kay Adrian, ito ay kumpirmasyon. Nagdalawang isip siya. Ang ibig sabihin, sumagi sa isip niya ang pagnanakaw. Para sa kanya, iyon lang ay sapat na. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanilang mayordoma, si Manang Elsa. Manang, ang bagong katulong? Si Leah, malamig niyang sabi. Bantayan mo ang bawat kilos niya. Ayokong may mawawala sa pamamahay na ito. Sa kabilang dako ng mansyon, sa kusina ng mga katulong, sinisindihan na ni Marites ang apoy ng tsismis. Nakita niyo ba yung si Leah? Bulong niya sa 2 pang kasambahay habang naghahanda sila ng merienda. Parang napakabait pero narinig ko, kailangan daw niya ng pera para sa nanay niya. Alam niyo na, ang mga taong desperado kahit ano kayang gawin. Samantala, sa isang sulok ng hardin, tahimik na kumakain si Leah ng kanyang pananghalian. Isang maliit na cup ng kanin at isang pirasong tuyo. Tinitipid niya ang kanyang baon para mas malaki ang maipadala niya sa probinsya. Hindi niya alam, mula sa bintana ng kanyang opisina sa 2 palapag ay natatanaw siya ni Adrian. Kumunot ang noo nito. Imbis na awa, inis ang naramdaman niya niya. Para sa kanya, isa na namang itong paraan para makuha ang simpatya ng mga tao. Isang palabas. Para subukan pa ang hangganan ni Leah, bumaba siya at tinawag ito. Ikaw, sabi ni Adrian, ang boses ay matigas. Ang sahig sa library, pakinisin mo ulit. Siguraduhin mong kumikinang. Napatingin si Leah sa kanya, bakas ang pagtataka. Kakatapos lang niyang linisin yon kaninang umaga.
Pero wala siyang sinabi. Tumango lang siya, yumuko, at kinuha ang mga gamit sa paglilinis. Habang pinagmamasdan niya si Leah na muling lumuhod at magkuskos ng sahig na makintab na, isang bahagi ni Adrian ang nakaramdam ng kaunting kuryosidad. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Hindi siya magpapadala. Hindi na muli. Bumalik siya sa kanyang opisina, ipinagpatuloy ang trabaho at sinubukang kalimutan ang babaeng yon. Ngunit makalipas ang 1 oras, may kumatok sa kanyang pinto. Si Manang Elsa. Ang mukha nito ay namumutla at puno ng pag-aalala. "Sir Adrian," nanginginig ang boses ng matanda. "Ano yon?" tanong ni Adrian. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga papel. "Sir, yung brilyanteng alpiler po ni Ma'am Esmeralda, yung laging nakalagay sa ibabaw ng kanyang aparador sa kwarto niya." Huminto sandali ang mayordoma. Tila nahihirapang sabihin ang mga susunod na salita. "Nawawala po." Itinigil ni Adrian ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nagpatuloy si Manang Elsa. Ati, at si Leah po ang huling nakaschedule na maglinis doon kaninang umaga. Kakatapos lang ni Leah kuskusin muli ang sahig ng library nang tawagin siya ni Manang Elsa. Pagod na ang kanyang mga braso at nananakit ang kanyang mga tuhod. Pero may munting nangiti sa kanyang labi nang makita niya ang sariling refleksyon sa kumikinang na sahig. Pakiramdam niya, sa kabila ng lahat, nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. "Leah, pinapatawag ka ni Sir Adrian sa sala. Bilisan mo," sabi ni Manang Elsa, ngunit ang boses nito ay kakaiba. May bahid ng kaba. Agad na nawala ang nangiti ni Leah. Kinabahan siya. May nagawa ba siyang mali? Pagdating niya sa sala, naroon silang lahat. Si Sir Adrian, nakatayo malapit sa bintana. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Si Manang Elsa, na hindi mapakali sa isang tabi. At si Marites, na nakatingin sa kanya na may halong awa at tagumpay. "Bakit po?" mahina niyang tanong. Humarap si Adrian. Ang mukha nito ay mas malamig pa kaysa dati. Ang mga mata nito ay tila 2 piraso ng yelo. "Nasaan ang alpiler ng mommy?" diretsahang tanong nito. Natigilan si Leah. "Alpiler po?" Naguluhan siya. "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir." Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Adrian. "Huwag ka nang magsinungaling. Ikaw ang huling naglinis sa kwarto niya." Isang brilyanteng alpiler at ngayon, nawawala na. Pakiramdam ni Leah ay binuhusan siya ng nagyayelong tubig. "Hindi po. Maniwala po kayo, sir. Wala po akong kinuha." Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Kahit kapkapan niyo pa po ang buong pagkatao ko." "Magandang ideya," sabat ni Marites. "Sir, baka po dapat nating tingnan ang mga gamit niya. Para lang po makasiguro tayo at malinis na rin ang pangalan niya kung wala talaga." Walang sinabi si Adrian. Isang tango lang mula sa kanya ay sapat na utos. Dinala nila si Leah sa maliit na kwarto ng mga katulong. Ang munting espasyo na nagsisilbi niyang santuaryo ay biglang naging lugar ng paghuhusga. Si Marites mismo ang nanguna sa paghalongkat ng kanyang iilang gamit. Ang mga damit niya na maingat na nakatupi, ang lumang litrato ng kanyang ina, ang manipis niyang supot ng pera na pinag-iipunan. Hinalungkat ni Marites ang lahat at mula sa isang maliit na baul kung saan niya itinatago ang kanyang mga personal na gamit, may kinuha ito. Itinaas ni Marites ang isang maliit at kumikinang na bagay, isang murang hair clip na may pekeng bato na hugis bulaklak. "Ano ito, Leah?" tanong ni Marites. Ang boses ay puno ng paratang. Napatingin si Leah sa hawak nito. Hindi yun sa kanya. Hinding-hindi pa siya nagmamay-ari ng ganoong bagay sa buong buhay niya. "Hindi po sa akin yan," hagulgol ni Leah. "Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin." Mabait na bata po si Leah, sir. Biglang nagsalita si Nanay Karing, ang pinakamatandang kasambahay na minsan ay tinulungan ni Leah ng masama ang pakiramdam. "Hindi po niya magagawa yan.
Huwag ka nang makialam dito, Nanay Kering. Mabilis na putol ni Marites. Kitang-kita na ang ebidensya. Napuno ng kanyang mga hikbi ang maliit na silid. Ngunit walang naniwala. Ang mga kapwa niya kasambahay ay nakatingin sa kanya na may halong pagkadismaya at pag-iwas. Ang pinakamasakit ay ang tingin ni Sir Adrian. Tumingin ito sa hair clip, pagkatapos ay sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Pero sa ilalim noon, nakita ni Leah ang kumpirmasyon. Ang kumpirmasyon ng lahat ng hinala nito tungkol sa kanya. Para sa kanya, siya ay isang magnanakaw. Katulad ng lahat ng iba pa, ang puso ni Leah ay nadurog sa milyon-milyong piraso, hindi dahil sa paratang, kundi dahil sa kawalan ng tiwala sa mga mata ng lalaking. Sa hindi niya malamang dahilan, ay nais niyang hangaan. Tumigil siya sa pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Wala nang saysay. Tumingin si Adrian sa kanya at sa huling pagkakataon, nagsalita ito. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Mag-empake ka na. Iyon lang, isang maikling pangungusap na tumapos sa lahat ng kanyang mga pangarap. Tumalikod si Leah. Ang mga luha ay muling dumaloy nang walang tigil sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hakbang papalabas ng kwarto ay parang isang milya ang bigat. Wala na. Tapos na. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malakas na boses ang pumuno sa pasilyo. Isang batang kasambahay ang tumatakbo papalapit sa kanila. Hingal na hingal. "Sir! Sir Adrian!" Sigaw nito. "Nakita ko na po ang alpiler. Nakikita ko na." Natigilan ng lahat. "Nasaan?" tanong ni Adrian. Ang boses ay biglang naging matalas. "Nasingit po sa makapal na carpet sa may sala, sir. Malapit po sa paanan ng sofa. Siguradong nahulog lang po." Sa isang iglap, lahat ng mga mata ay napabaling. Si Leah, na nakatayo sa gitna ng lahat, ay napahinto sa paghakbang. Ngunit hindi sa kanya napunta ang tingin ni Adrian. Ang kanyang malamig at matalim na mga mata ay dahan-dahang lumingon at tumuon. Kay Marites na biglang namutla na parang isang papel. Nanatiling nakatayo si Adrian sa gitna ng pasilyo. Ang katahimikan ay tila mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw kanina. Ang kanyang mga mata na parang sa isang agila ay hindi bumibitaw mula kay Marites na ngayon ay nanginginig sa takot. Hindi niya kailangang magtanong. Kitang-kita niya sa pamumutla nito, sa pag-iwas ng tingin, ang kasagutan. Kasinungalingan, paninira, isang murang palabas. "Sa opisina ko," sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bakal. Ngayon din, mabilis na tumalima si Marites na parang isang basang sisiw. Pagkatapos ay lumingon siya kay Leah. Nakatayo pa rin ito roon. Ang mga bakas ng luha ay hindi pa natutuyo sa kanyang mga pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at kalituhan. Sa isang iglap, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa loob ni Adrian. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Pagkakasala. Pero mabilis niya itong itinago sa ilalim ng kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Hindi siya marunong humingi ng tawad. Hindi na. "Bumalik ka sa trabaho mo." Iyon lang ang sinabi niya kay Leah bago siya tumalikod at naglakad patungo sa kanyang opisina. Sa loob ng opisina, hindi niya pinaupo si Marites. Hinarap niya ito nang may nagbabagang galit sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung ano ang problema mo sa kanya." Simula ni Adrian, ang boses ay mababa at mapanganib. Pero ito ang una at huling pagkakataon na palalampasin ko ito. Sa susunod na gumawa ka ng kahit anong gulo, sa susunod na may marinig akong chismis na galing sa'yo, hindi ka lang sisantihin. Sisiguraduhin kong wala ka nang mahahanap na trabaho kahit saan. Naintindihan mo? "Oo po, sir." "Sorry po." Garalgal na sabi ni Marites. Nang makaalis si Marites, naupo si Adrian at napahilamos sa kanyang mukha. Bakit siya nag-abala?
Dapat ay pinabayaan na lang niya itong umalis. Mas simple, mas walang gulo, pero may kung anong pumipigil sa kanya. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang iwasan si Leah. Ngunit tila may sariling isip ang kanyang mga mata. Palagi niya itong nahuhuling pinagmamasdan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakikita niya ito. Isang hapon, nakita niya si Leah na nakaupo sa isang bench sa may hardin, kumakain ng kanyang pananghalian mula sa isang maliit na baunan. Habang kumakain, isang payat na pusang gala ang lumapit at umupo sa paanan niya, humihingi ng pagkain. Walang pag-aalinlangan, hinati ni Leah ang kanyang maliit na ulam at ibinigay ang kalahati sa pusa. Napakunot ang noo ni Adrian. Bakit niya gagawin iyon? Halos wala na nga itong sapat na pagkain para sa sarili. Isang gabi, sa sobrang pagod, nakaidlip siya sa sofa sa kanyang study. Ginambala siya ng isang pamilyar na bangungot. Si Isabel. Ang tawa nito habang tumatalikod. Ang sakit. Nagising siyang pawis na pawis at humihingal. Ang silid ay madilim at tahimik. Ngunit sa mababang mesa sa kanyang harapan, may isang tasa ng tsa. Umaaso pa. Hindi siya nagpahatid ng tsaa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tiningnan ang live feed ng CCTV sa labas ng kanyang study. Nakita niya ang anino ni Leah na papalapit. Huminto ito sa tapat ng pinto. Tila nag-aalinlangan. Marahil ay narinig nito ang kanyang ungol mula sa masamang panaginip. Itinaas nito ang kamay na parang kakatok, pero ibinaba rin. Sa huli, maingat nitong inilapag ang tasa ng tsa sa sahig sa tapat ng pinto at tahimik na umalis. Isang simpleng gesture. Walang nakakita, walang nag-utos. Isang kusang loob na pag-aalala. Ininom ni Adrian ang tsa. Mainit, matamis. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib na mas mainit pa kaysa sa tsaa na kanyang iniinom. Hindi na niya ito kayang baliwalain. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang personal na driver at pinagkakatiwala ang security head. "Mang Tonyo," sabi niya sa telepono, "may ipapagawa ako sa iyo. Discreetly." "Ano na po iyon, sir?" "Alamin mo ang lahat tungkol sa pamilya ni Leah Santos sa probinsya. Ang nanay niya, ang sitwasyon nila, lahat." Makalipas ang isang araw, tumawag si Mang Tonyo. Si Adrian ay nasa gitna ng isang mahalagang meeting, pero sinagot niya ito. "Sir, may impormasyon na po ako." "Sabihin mo." Utos ni Adrian habang sumisenya sa kanyang mga kasama sa meeting na maghintay. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Mang Tonyo sa kabilang linya. "Sir, may malubhang sakit sa puso ang ina niya. Stage 3 heart failure. Halos lahat po ng sahod na ipinapadala ni Leah, diretso sa pambili ng gamot at pambayad sa ospital." Natigilan si Adrian. Ang hawak niyang ballpen ay nahulog mula sa kanyang mga daliri at gumulong sa ibabaw ng makintab na conference table. Hindi niya narinig ang mga huling sinabi ni Mang Tonyo. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita sa kanyang isip. Sakit sa puso. Lahat ng sahod, gamot, ospital. Bigla niyang naintindihan ang pagtitipid sa pagkain, ang pagsusumikap sa trabaho, ang hindi pagkuha sa pera sa wallet. Hindi ito palabas. Ito ay desperasyon. Ngunit isang desperasyon na hindi para sa sarili, kundi para sa taong pinakamamahal niya. At siya. Hinusgahan niya ito. Hinamak. Muntik ng palayasin. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang tenga. Ang boses niya ay halos isang bulong. "Salamat, Mang Tonyo." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ngunit hindi niya nakikita ang syudad sa ibaba. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Leah. At sa unang pagkakataon, hindi pagdududa ang nakita niya rito, kundi ang sarili niyang kahihiyan. Alam ni Adrian na isa itong kabaliwan,
Isang sugal na hindi niya dapat ginagawa. Ngunit pagkatapos ng nalaman niya tungkol sa ina ni Leah, gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi pa tuluyang nawasak, ngunit may mga lamat na. At sa mga lamat na yon, sumisilip ang isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-asa. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makasiguro, isang huling pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pagsubok na galing sa pagdududa, kundi isang pagsubok na naghahanap ng kumpirmasyon ng kabutihan. Hapon na. Alam niyang oras na para sa paglilinis ni Leah sa kanyang study. Maingat niyang inihanda ang lahat. Kinuha niya ang kanyang paboritong relo, isang Rolex na gawa sa purong ginto, regalo pa ng kanyang yumaong ama. Ang halaga nito ay sapat na para bumuhay ng isang pamilya sa loob ng isang dekada. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng coffee table sa tabi mismo ng sofa. Malinaw. Halata. Imposibleng hindi mapansin. Pagkatapos ay humiga siya sa sofa, ipininikit ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang paghinga. Nagkunwari siyang tulog. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Ang mahihinang yabag na papalapit. Naamoy niya ang banayad na amoy ng sabon at pagiging simple. Si Leah, naramdaman niya itong huminto. Alam niyang nakita na nito ang relo. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis, isang mabigat na kaba ang lumulukob sa kanyang dibdib. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Ang pakiramdam bago ang isang malaking pagkabigo. Pakiusap, pakiusap, wag. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip, ang bahaging nasaktan at ayaw ng masaktan muli. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit at halos walang boses na bahagi na umaasa. Umaasang mali ang lahat ng kanyang pagdududa. Dahan-dahang itinulak ni Leah ang pinto ng study. Laging magulo ang silid na ito sa pagtatapos ng araw. Mga papel na nakakalat, mga tasa ng kape, mga libro na nakabukas, bahagi iyon ng kanyang trabaho ang ibalik sa ayos ang lahat. Ngunit natigilan siya nang makita ang amo. Si Sir Adrian ay nakahiga sa mahabang sofa, tila mahimbing na natutulog. Ang isang braso nito ay nakatakip sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito na hindi nakasuot ng maskara ng kapangyarihan at pagiging istrikto. Mukha itong pagod. May maliliit na guhit ng stress sa kanyang noo. Pagkatapos, isang kislap ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa coffee table, sa tabi lang ng natutulog na si Adrian, ay isang gintong relo. Kumikinang ito kahit sa madilim na ilaw ng silid. Hindi siya eksperto, pero alam niyang ang halaga niyon ay higit pa sa kaya niyang kitain sa buong buhay niya. Sapat na yon para sa operasyon ng kanyang ina. Sapat na para bilhin ang lahat ng gamot nito. Sapat na para bigyan ito ng komportableng buhay. Yumuko siya at pinulot ang isang nagkalat na papel sa sahig. Napatingin siyang muli sa relo. Pagkatapos ay sa mukha ni Adrian. Nakita niya ang pagod nito, ang kalungkutan na tila nakakapit sa bawat sulok ng pagkatao nito kahit sa pagtulog. Naisip niya ang lalaking nagkakaroon ng masamang panaginip. Ang lalaking umiinom ng mapait na kape para lang manatiling gising. Sa kabila ng lahat ng yaman nito, mukha itong nag-iisa. Naramdaman niya ang awa. Hindi, higit pa sa awa. Isang kakaibang pag-aalala. Dahan-dahan, lumapit siya. Hindi sa relo, kundi sa kanya. Kinuha niya ang isang manipis na cashmere blanket na nakasabit sa likod ng isang upuan. Maingat, na halos hindi humihinga, ikinumot niya ito sa natutulog na katawan ni Adrian. Napatitig siya sa mukha nito. Sa ganito kalapit, mukha itong ordinaryong tao. Isang taong nasasaktan din. Sana po, bulong niya na halos walang boses. Sana po maging maayos din po ang lahat para sa inyo. Pagkatapos ay tahimik siyang tumalikod.
Kinuha ang kanyang mga gamit sa paglilinis at dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan ang relo sa kung saan ito naroroon. Scene cut. Sa isang madilim na sulok ng kusina, hawak ni Marites ang kanyang cellphone, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Sinubukan ko na ang lahat, pero ayaw pa ring umalis, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Parang nag-iiba na ang pakikitungo ni Sir sa kanya. Isang malamig at pamilyar na boses ng babae ang tumugon mula sa speaker ng telepono. Isang boses na puno ng pagkamuhi. Hindi ako nagbabayad sa iyo para subukan lang. Gawin mo. Gumawa ka ng isang bagay na siguradong ikasisira niya, isang bagay na hindi na niya matatakasan. Pero paano? Gamitin mo ang utak mo, Marites, sabi ng boses. Kung ayaw madala sa simpleng pagnanakaw, edi gumawa tayo ng mas malaki. Isang bagay na may kinalaman sa kumpanya. Isang bagay na magmumukha siyang traidor. May sandaling katahimikan. Makinig ka. Pagpapatuloy ng boses. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbabayad sa'yo. At huwag mong kalimutan kung anong kaya kong gawin kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Nanginginig na tumango si Marites. Oo po, Ma'am Isabel. Dahan-dahang iminulat ni Adrian ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa kisame, ngunit ang nakikita niya ay ang eksena na naganap ilang minuto lang ang nakalipas. Ang paglapit ni Leah. Ang init ng kumot na ibinalot nito sa kanya. Ang halos hindi marinig na bulong ng isang panalangin. Hindi ang relo. Ang kumot. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pader na nakapalibot sa kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang pagdududa ay napalitan ng isang emosyon na mas malakas at mas nakakatakot. Ang tiwala. Umupo siya at ang kanyang mga daliri ay humaplos sa malambot na kumot. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para tingnan ng oras o magbasa ng email. Nagdial siya ng isang numero. Ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Hello? Sagot ng boses sa kabilang linya. May ipapahanap ako sa'yo, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Isang pangalan mula sa nakaraan. Sino, sir? Huminto sandali si Adrian bago binigkas ang pangalan na minsan nang sumira sa kanya. Isabel Reyes. Alamin mo kung nasaan siya ngayon at kung ano ang ginagawa niya. Nagbago ang lahat sa mansyon ng mga Bergara. Hindi ito isang biglaang pagbabago, kundi isang serye ng mga maliliit na bagay na napapansin ng lahat, lalo na ni Marites. Nagsimula ito sa kape. Dati, si Manang Elsa lang ang pinagkakatiwalaan ni Adrian na magtimpla ng kanyang kape sa umaga. Ngayon, ang kape na hinahanda ni Leah ang hinahanap niya. Pagkatapos, ang hardin. Dati, isa lang itong palamuti sa mansyon para kay Adrian. Ngayon, madalas siyang natatagpuan doon sa hapon, nagbabasa ng libro sa isang bench. Ang parehong bench kung saan niya unang nakita si Leah na nagpapakain ng pusa. Ang mga utos niya ay hindi na kasing tigas ng dati. Minsan, kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, tumatango na siya. Isang beses, nakita pa siyang bahagyang ngumiti nang madulas si Leah sa bagong wax na sahig at mabilis na tinulungan ng ibang kasambahay. Para sa iba, mga simpleng bagay lang ito. Pero para sa mga matagal nang naglilingkod sa mansyon, isa itong himala. At para kay Marites, isa itong insulto. Bawat kibot ni Adrian na nagpapakita ng pabor kay Leah ay parang isang sundang na tumatarask sa kanyang dibdib. Isang gabi, ginawa ni Adrian ang isang bagay na yumanig sa buong sistema ng pamamahay. Habang naghahanda si Leah ng hapunan sa kusina, tinawag siya ni Adrian. Leah, napalingon ang lahat ng nasa kusina. Bakit po, sir? Hindi ka pa kumakain, sabi ni Adrian. Hindi ito isang tanong, kundi isang statement. Sumabay ka na sa akin.
Natigilan ng lahat, maging si Manang Elsa ay napanganga. Sa loob ng 10 taon niya sa mansyon, hindi pa kailanman sumabay sa pagkain ng amo ang isang katulong. Nako, sir. Wag na po. Nakakahiya po. Tangi ni Leah, namumula ang muka. Hindi ako nagtatanong, sabi ni Adrian, pero ang boses niya ay hindi galit. Mahinahon ito. Halika na. Walang nagawa si Leah kundi ang sumunod sa maliit na dining room kung saan si Adrian lang ang kumakain kapag mag-isa. Sa unang pagkakataon, may kasama siya sa mesa. Tahimik lang sila habang kumakain. Ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng mga salitang hindi masabi. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang malakas at makapangyarihang boses ang bumasag dito. Adrian, hiho, anong ibig niya sabihin nito? Sabay silang napalingon ni Adrian. Nakatayo sa may pintuan si Doña Esmeralda Vergara, ang ina ni Adrian. Kararating lang nito tumula sa isang mahabang biyahe sa Europa. Nakataas ang kilay nito, ang mga mata ay matalim na nakatutok. Hindi kay Adrian, kundi kay Leah. Napayuko si Leah, pakiramdam niya ay gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. "Mommy, you're back early," sabi ni Adrian, tumatayo para humalik sa pisngi ng ina. "Obviously," mataray na sagot ni Doña Esmeralda, hindi inaalis ang tingin kay Leah. "At naabutan ko ang eksenang ito, bakit kasama mo sa hapagkainan ang katulong?" Ang paghinto nito bago sabihin ang huling salita ay puno ng paghamak. "She is my guest, Mommy," mariin na sabi ni Adrian. Ang boses ay mahinahon pero matatag. Tumawa ng mapakla ang matanda. "Guest? Adrian, huwag mo akong biruin ng ganyan. Baka nakakalimutan mo na kung sino tayo at kung sino sila." Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sinagot ni Adrian ang kanyang ina para ipagtanggol ang iba. "Ang nakikita ko lang, Mommy, ay isang taong kasama kong kumain. Kung may problema ka doon, pwede tayong mag-usap mamaya." Natigilan si Doña Esmeralda. Gulat sa tapang ng kanyang anak. Sinamaan niya ng tingin si Leah bago siya tumalikod. "Mag-uusap tayo. Talagang mag-uusap tayo." Kinabukasan, ang tensyon sa mansyon ay mas lalong bumigat. Ngunit ang mas malaking unos ay nag-aabang sa opisina ni Adrian. Nasa gitna siya ng isang mahalagang board meeting nang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya, may kasamang isang babae. Isang babaeng pamilyar sa kanya. Mahabang itim na buhok, perpektong hubog ng katawan, at ang nangiti. Ang ngiting minsan nang naging mundo niya at minsan ding dumurog dito. "Mr. Vergara?" sabi ng kanyang sekretarya. "This is Miss Isabel Reyes. She's the representative from Reyes International, ang posibleng bago nating investor." Nanigas si Adrian sa kanyang kinauupuan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng boses sa silid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng sumira sa kanya. Tumayo si Isabel, inilahad ang kanyang kamay para sa isang handshake. Ang kanyang mga kuko ay perpektong pula. "It's a pleasure to finally meet you in person, Mr. Vergara," sabi niya. Ang boses ay matamis na parang lason. Pilit na pinakalma ni Adrian ang kanyang sarili. Tumayo siya at tinanggap ang kamay nito. Malamig, kasing lamig ng alaala nito sa kanya. "Miss Reyes," sabi niya. Ang boses ay professional at walang bakas ng kahit anong emosyon. "Welcome to Vergara Corp." Habang nakikipagkamay, lumapit si Isabel at bumulong na sila lang ang makakarinig. "Bumalik ako, Adrian." Ang hininga nito ay amoy mamahaling pabango at kasinungalingan. "At bumalik ako para sa'yo." Pagkatapos ng meeting, bumalik si Adrian sa mansyon na gulong-gulo ang isip. Ang pagbabalik ni Isabel, ang pagdating ng kanyang ina. Tila sabay-sabay na bumubuhos ang unos. Pagpasok niya sa kanyang silid, nakita niya si Leah na inaayos ang kanyang kama. Saglit na gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang simpleng presensya nito ay tila isang kanlungan sa gitna ng kaguluhan.
Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tawag ang pumasok sa telepono ng mansyon. Tinawag si Leah ng isang kasambahay. "Leah, para sa'yo raw," sabi nito. Nagtaka si Leah, pero sinagot niya ang tawag sa teleponong nakakabit sa pader ng pasilyo. Narinig ni Adrian ang usapan. "Hello? Opo. Ako nga po. Ano po? Kailan pa? Sige po, pupunta na po ako." Ibinalik ni Leah ang telepono, ang mukha ay namumutla. Tumingin siya kay Adrian. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Sir, ang nanay ko po, isinugod sa ospital. Samantala, sa silid ni Doña Esmeralda, meron itong ibang kausap. Si Marites. Nakaupo ito sa isang silya sa harap ng matanda na parang isang kriminal na iniimbestigahan. So, sabi ni Doña Esmeralda, habang dahan-dahang umiinom ng tsaa, lahat ng sinabi mo sa akin ay totoo? Ang tangkang pagnanakaw? Ang mga kwento? Opo, senyora. Lahat po, sagot ni Marites. Ang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Mabait lang po talaga si Sir Adrian, kaya niya pinalampas. Pero ako po, nag-aalala lang po ako para sa kaligtasan ng pamamahay na ito. Ibinaba ni Doña Esmeralda ang kanyang tasa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magaling. Kung ganoon," sabi niya, habang kinukuha ang kanyang checkbook. "Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman mo sa kanya. At sabihin mo sa akin ang lahat. Lahat-lahat." Kinuha ni Marites ang tseke, ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Hindi niya alam na sa labas ng pintuan, ang isa sa mga tapat na kasambahay ni Adrian ay narinig ang lahat. Pakiramdam ni Leah ay hinahati ang kanyang katawan sa dalawa. Ang isang bahagi ay gustong lumipad pauwi sa probinsya para alagaan ang kanyang ina. Ang isa namang bahagi ay kailangang manatili para magtrabaho dahil kung wala siyang trabaho, paano niya babayaran ang mga gastusin sa ospital? Ang hindi niya inaasahan ay ang tulong na darating. "Mag-leave ka muna ng ilang araw," sabi sa kanya ni Adrian ng gabing iyon. Ang boses nito ay hindi na utos ng isang amo, kundi pakiusap ng isang taong nag-aalala. "Ako na ang bahala sa lahat. Sa pamasahe mo, sa bayarin sa ospital. Ang mahalaga, mapuntahan mo ang nanay mo." Naiyak si Leah sa sobrang pasasalamat. "Salamat po, sir. Sobrang salamat po." "Adrian na lang," sabi nito. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Leah sa mga labi nito. Isang ngiti na nagpainit sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan, habang nag-eempake si Leah ng kanyang mga gamit para sa biglaang pag-uwi, nilapitan siya ni Marites. "Leah, narinig ko ang nangyari sa nanay mo. Pasensya ka na ha," sabi ni Marites. Ang boses ay puno ng pekeng awa. "May ipapakiusap lang sana ako. Itong folder, importante to para kay Sir Adrian. May kukunin lang ako saglit. Pwede mo bang dalhin ito sa study table niya? Kailangan na daw niya ito." "Sige, walang problema," sagot ni Leah. Walang kamalay-malay sa bitag na inihahanda para sa kanya. Kinuha niya ang makapal na brown folder at dinala ito sa study ni Adrian. Gaya ng inaasahan, wala ito roon. Maingat niyang inilapag ang folder sa ibabaw ng mesa. Bago siya umalis, napansin niya ang isang nakabukas na libro. Ito ang librong laging binabasa ni Adrian sa hardin. Kinuha niya ito at inayos sa bookshelf. Isang maliit na paraan ng pasasalamat. Ang hindi niya alam, mula sa siwang ng pinto, kinukuhanan siya ng litrato ni Marites gamit ang cellphone nito. Ang anggulo ng litrato ay nagmukha siyang may kinukuha mula sa mesa, hindi naglalagay. Makalipas ang isang oras, handa nang umalis si Leah. Ngunit pagbaba niya sa sala, naghihintay ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Naroon si Doña Esmeralda, nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Sa tabi nito ay si Marites, na umiiyak. At sa harap nila, nakatayo si Adrian. Ang mukha ay isang blangkong maskara.
At sa tabi niya ay si Isabel Reyes na nakatingin kay Leah na may halong awa at pagtataka sa kanyang mga mata. "Ano pong nangyayari?" tanong ni Leah. "Huwag ka nang magmaang-maangan," sigaw ni Doña Esmeralda. Tumayo ito at inihagis sa paanan ni Leah ang isang pamilyar na brown folder. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang mga laman nitong dokumento. "Ang mga dokumentong yan," sabi ni Isabel. "Ang boses ay malumanay ngunit may talim. Iyan ang kopya ng aming joint venture proposal, isang confidential na dokumento. At ang kopya niyan ay ipinadala sa pinakamalaki naming kalaban kaninang umaga lang mula sa isang pekeng email address." "Hindi ko po maintindihan," nanginginig na sabi ni Leah. "Huwag ka nang magpanggap," sabat ni Marites. Nakita kitang kinukuhanan ng litrato ang mga dokumento sa study ni Sir. Ibebenta mo ang sekreto ng kumpanya." "Teka," sabi ni Adrian. Ang boses ay matigas. "Walang basihan ang paratang mo." "May basihan, hiho?" sabi ni Doña Esmeralda. Itinaas nito ang cellphone ni Marites. Ipinakita nito ang litrato. Ang litrato ni Leah na nakatayo sa tapat ng mesa. Ang mga kamay ay malapit sa folder. Mula sa anggulong iyon, mukha talaga siyang may ginagawang masama. "At ito pa," sabi ni Isabel na tila nag-aalangan. "Adrian, pasensya na. Kanina, nang pumasok ako sa study mo para mag-CR, nakita ko siya. Nakita ko siyang binubuklat ang folder. Akala ko inutusan mo siya, kaya hindi ko pinansin. Pero ngayon, isang perpektong kasinungalingan, isang perpektong bitag." Napatingin si Leah kay Adrian, naghahanap ng tulong, naghahanap ng tiwala. Ngunit ang nakita niya ay isang Adrian na gulong-gulo. Sa isang banda, ang babaeng nagsisimula na niyang pagkatiwalaan. Sa kabilang banda, ang patong-patong na ebidensya, ang testimonya ng babaeng minsan niyang minahal, at ang bigat ng pressure mula sa kanyang ina. "Leah!" Nagsimulang magsalita si Adrian, ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Ang pag-aalinlangan sa kanyang boses ay sapat na para kay Leah. Iyon na iyon. Ang sandaling iyon ang pumatay sa lahat. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Tanging isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Naintindihan na niya. Sa mundong ito, ang isang tulad niya ay laging talo. Ang boses niya ay walang halaga. Ang katapatan niya ay walang bigat. Siya ang gulo. Siya ang problema. Kung mawawala siya, titigil na ang lahat. Tumingin siya kay Adrian sa huling pagkakataon. Walang galit. Tanging isang malalim, nakakabinging kalungkutan. "Paumanhin po sa lahat ng abala." Sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Tumalikod siya. Hindi na niya kailangan pang paalisin. Kusa na siyang aalis. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at naglakad palabas ng mansyon, palayo sa mga matang mapanghuga, palayo sa mga kasinungalingan, at palayo sa lalaking winasak ang kanyang puso nang hindi man lang nito hinahawakan. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay wala na siyang babalikan. Lahat ay nawala. Sa loob ng mansyon, pinulot ni Adrian ang isang papel mula sa mga nakakalat na dokumento. Sa ilalim nito, may isang bagay na naiwan si Leah. Ang libro. Ang libro na isinauli nito sa bookshelf. Sa loob, may isang tuyong dahon na ginamit nitong bookmark. Isang bagay na puro. Isang bagay na totoo. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, bigla, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ng oras. At pagkatapos, tiningnan niya ang timestamp ng litratong ipinakita ng kanyang ina. May mali. May hindi tugma. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Anong ginawa niyo?"
Bulong niya. Pero huli na. Nakaalis na si Leah. Ang tunog ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ay kasabay ng unos sa loob ng dibdib ni Adrian. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng sala, hawak-hawak ang libro at ang cellphone. Ang kanyang utak ay tila isang computer na mabilis na nagpoproseso ng lahat ng impormasyon. Ang timestamp sa litrato, 2:15 p.m., ang oras sa logbook ng guardhouse kung kailan dumating si Isabel para sa hindi inaasahang pagbisita nito. 2:30 p.m., imposible. Paanong nakita ni Isabel si Leah sa loob ng study kung hindi pa man lang ito nakakarating sa mansyon? Isang simpleng detalye, isang maliit na butas sa kanilang perpektong kasinungalingan. Adrian, hiho, hayaan mo na yon. Isang problema na ang nawala. Sabi ni Doña Esmeralda. Sinusubukang pakalmahin siya, ngunit hindi na siya nakikinig. Tumingin siya kay Marites, na ngayon ay nagsisimulang mamutla. Tumingin siya kay Isabel, na kahit anong pilit ay hindi maitago ang kaba sa kanyang mga mata. At tumingin siya sa kanyang ina, na naging kasangkapan sa isang maruming laro. Ano ang ginawa ninyo? Ulit niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng nagbabantang galit. Hindi siya naghintay ng sagot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto. Hindi alintana ang malakas na ulan. Sir, saan po kayo pupunta? Sigaw ng gardiya. Anong oras umalis si Leah? Anong sinakyan niya? Tanong ni Adrian habang patakbong pumapasok sa kanyang kotse. Mga 10 minuto na po ang nakalipas, sir. Naglakad lang po palabas ng gate. Binuhay ni Adrian ang makina ng kotse. Humagibis ito palabas ng gate. Ang mga gulong ay lumilikha ng malakas na tilamsik ng tubig ulan. Habang nagmamaneho sa madilim at basang kalsada, ulit na tumatakbo sa isip niya ang mukha ni Leah bago ito tumalikod. Ang kawalan ng emosyon, ang pagtanggap sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Hindi iyon ang mukha ng isang taong may kasalanan. Iyon ang mukha ng isang taong sumuko na. At siya ang dahilan. Ang kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang kahinaan. Tinawagan niya si Mang Tonyo, ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. Mang Tonyo, i-check mo lahat ng CCTV sa paligid ng village. Hanapin mo si Leah Santos. Naka-uniforme, may dalang maliit na bag. Bilisan mo. Nagmaneho siya. Ang mga mata ay alerto. Hinahanap ang anino ni Leah sa bawat waiting shed, sa bawat sulok. Ang puso niya ay kumakarera. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung sumakay na ito ng bus pawi? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Mang Tonyo. Sir, may update po ako. Pero hindi po tungkol kay Leah. Ano yon? Inis na tanong ni Adrian. Sir, yung investigasyon po tungkol kay Miss Isabel Reyes, may nalaman po kami. Pagkaalis niya sa bansa 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng malaking utang sa kasino sa Macau. At ang kumpanyang kalaban natin, ang pinadalhan umano ng email. Ang may-ari po noon ang tumulong sa kanya para makabalik dito. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ang pagbabalik ni Isabel ay hindi para sa kanya. Ito ay para sirain siya. At si Leah ang ginamit nilang pyesa. Hanapin mo si Leah. Sigaw ni Adrian sa telepono. Ang boses ay basag sa galit at desperasyon. Pagkatapos ng halos 30 minutong paghahanap, muling tumawag si Mang Tonyo. Sir, nakita po namin siya sa isang bus stop malapit sa highway. Papasakay na po siya ng bus pa probinsya. Anong bus? Victory Liner po, papuntang Sorsogon. Tinapakan ni Adrian ang silinyador. Lumipad ang kanyang sasakyan sa highway. Nilalagpasan ang lahat ng mababagal na sasakyan. Nang matanaw niya ang bus terminal, nakita niya ito. Ang pamilyar na asul na bus, handa nang umalis. Itinabi niya ang kanyang kotse. Kahit saan na tumakbo, hindi alintana ang malakas pa ring ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Sandali! Hintay!
Sigaw niya sa konduktor na pasara na ng pinto. Hindi siya pinansin nito. Nagsimula ng umandar ang bus. Sa huling sandali ng desperasyon, tumakbo siya sa gilid ng bus at malakas na kinatok ang bintana. Lia! Lia! Sa loob ng bus, nakaupo si Lia sa tabi ng bintana, nakatingin sa kawalan. Narinig niya ang isang sigaw, ngunit inakala niyang imahinasyon lang niya iyon. Lia! Ang sigaw ay mas malakas, mas malinaw. Napalingon siya at sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, basang-basa, desperado. Si Adrian. Tumatakbo sa gilid ng bus, tinatawag ang kanyang pangalan. Para! Sigaw niya sa konduktor. Para! May bababa. Ngunit huli na. Nasa highway na ang bus at mabilis na ang takbo nito. Miss, sa susunod na stop na lang, sabi ng konduktor. Bumalik ang tingin ni Lia sa bintana. Ang imahe ni Adrian ay unti-unti nang lumiliit, naiiwan sa gitna ng kawalan, hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Napahawak siya sa salamin ng bintana. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumuhos na parang ulan sa labas. Hindi niya alam na sa likod ng bus, ang itim na Mercedes ni Adrian ay hindi sumuko. Humahagibis ito. Sinusundan sila, isang aninong hindi bibitaw sa gitna ng uno sa banda mo. Sa susunod na bus stop, halos itulak ni Lia ang sarili palabas ng bus. Ang kanyang puso ay naghahabulan. Hindi siya makapaniwala. Bakit? Bakit siya sinundan? Pagbaba niya, naroon na ito. Ang itim na kotse ni Adrian ay nakaparada sa gilid. Lumabas ito. Basang-basa pa rin sa ulan. Ang buhok ay magulo. Ngunit ang mga mata ay nakatutok lang sa kanya. Lia, sabi nito. Ang boses ay paos. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niyang tumulo ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako, sabi ni Adrian. Bawat salita ay puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Hindi ako naniwala sa'yo. Patawarin mo ako. Lumapit ito sa kanya at sa harap ng iilang taong nag-aabang din ng bus, niyakap siya nito ng mahigpit. Sa una nanigas si Lia, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito, ang bigat ng paghinga, ang sinseridad sa bawat tibok ng puso nitong nakadikit sa kanya. At doon, sa gitna ng isang maingay na bus stop, gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Gumanti siya ng yakap at umiyak ng umiyak. Sumama ka sa akin pabalik. Bulong ni Adrian. Kailangan nating ayusin ito. Kailangan nilang malaman ang totoo. Bumalik sila sa mansyon. Kung kanina ay umalis siyang parang isang basang sisiw, ngayon ay pumasok siyang muli sa malaking pinto. Hawak ang kamay ni Adrian. Sa sala, naroon pa rin silang lahat. Si Doña Esmeralda, si Marites, at si Isabel. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla nang makita si Lia. Adrian, anong kabaliwan ito? Bakit mo ibinalik ang magnanakaw na yan dito? Sigaw ni Doña Esmeralda. Binitawan ni Adrian ang kamay ni Lia at humarap sa kanila. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mayroon lang tayong kailangang linawin, sabi niya. Tumingin siya kay Isabel. 2:15 p.m. Yun ang oras na kuha ang litrato, hindi ba? Pero 2:30 p.m. ka dumating dito, kaya paano mo siya nakita, Isabel? Nanlamig si Isabel. Baka mali lang ang tingin ko sa oras. Alam mo naman, apektado pa rin ako sa jet lag. Talaga ba? Tanong ni Adrian. May bahid ng sarkasmo. Tumingin siya kay Marites. At ikaw, nasaan ka nung mga oras na yon? Nasa kusina po, sir. Mabilis na sagot ni Marites. Hindi. Sabat ng isang boses mula sa likuran. Si Nanay Karing, ang matandang kasambahay, ay lumabas mula sa anino. Nakita kita, Marites. Kasama mo si Manang Elsa sa bodega. Hinahanap ninyo ang lumang Christmas lights. Imposibleng ikaw ang kumuha ng litratong yon. Natulala si Marites. Wala na siyang masabi. Ang totoo,
Pagpapatuloy ni Adrian ay matagal nang may komunikasyon si Marites at si Isabel. Matagal na nilang pinaplano ito dahil si Isabel ay bumalik dito hindi para sa akin, kundi para sirain ako sa tulong ng kumpanyang kalaban ko. That's a lie, sigaw ni Isabel. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Ginagawa mo lang yan para ipagtanggol ang babaeng yan. Ano bang meron siya na wala ako, Adrian? Isa lang siyang hamak na katulong. Mayroon siyang isang bagay na hinding-hindi mo magkakaroon. Sagot ni Adrian. Ang tingin ay lumipat kay Leah. Dignidad. Dignidad? Tumawa si Isabel ng malakas. Huwag mo akong patawanin. Alam nating pareho na ang lahat ng babaeng tulad niya ay pare-pareho lang. Naghihintay lang ng pagkakataong makakuha ng mayaman. Katulad ko noon, di ba? Inamin ko. Pero at least ako, hindi ako nagkunwaring santa-santita. Sinugod ni Isabel si Leah. Sabihin mo sa kanya, babae, magkano ang kailangan mo para iwan mo na siya? Doblihin ko. Triplihin ko pa. Sa buong buhay ni Leah, lagi siyang yumuyuko. Tumatanggap ng pang-aapi, nanahimik. Ngunit hindi ngayon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Ngunit wala nang bakas ng takot. Wala kang pera na kayang bumili ng pagkatao ko, sabi ni Leah. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag, at umalingaw-ngaw ito sa buong sala. Natigilan si Isabel. Nagpatuloy si Leah. Maaring isa lang akong katulong sa paningin mo. Maaring wala akong yaman na tulad ng sa inyo. Pero ang pagmamahal na ibinibigay ko at ang pagmamahal na tinatanggap ko, hindi iyon nabibili. Tumingin siya kay Doña Esmeralda, na ngayon ay nakatitig sa kanya, hindi na may paghamak, kundi may pagkamangha. Hindi ko po ninanais na guluhin ang pamilya ninyo, senyora. Ang tanging gusto ko lang po ay mahalin ang anak ninyo ng tapat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Adrian at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At mahalin din niya ako pabalik. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Leah, ang mahiyaing kasambahay. Siya si Leah, isang babaeng nakikipaglaban para sa kanyang dignidad at sa kanyang pag-ibig. Natahimik ang lahat. Maging si Isabel ay walang masabi. Talo siya, at alam niya iyon. Tumingin si Adrian kay Isabel, at sa huling pagkakataon, nagsalita siya. Security, sabi niya sa intercom. Ihatid niyo si Miss Reyes palabas, at tawagan ninyo ang mga abogado ko. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marites. At ikaw, umalis ka na, ngayon din. Nang makaalis ang dalawa, tanging sila na lang ang naiwan sa sala. Si Leah, si Adrian, at si Doña Esmeralda na tahimik na nakatayo, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Lumapit si Adrian kay Leah at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tapos na, bulong niya. Umiling si Leah. Tumingin siya sa ina ni Adrian. Hindi pa, sagot niya, dahil alam niyang may isang laban pa silang kailangang harapin. Ang laban na hindi kayang daanin sa ebidensya o sa abogado. Ang laban para sa pagtanggap. Nang mawala na ang anino ni Isabel at Marites, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Tila ang bawat mamahaling palamuti sa silid ay saksi sa lahat ng sakit at kasinungalingan na naganap. Nakatayo si Leah, matatag sa kanyang tabi, pero nakita ni Adrian ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Sa kanilang harapan, ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay dahan-dahang naupo. Ang mukha nito ay hindi nagalit, kundi pagod. Isang malalim na kapaguran. Mami, mahinang sabi ni Adrian. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay kay Leah. Mahaba ang titig nito, tila sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ng dalaga. Hindi na ito ang titig na mapanghusga, kundi isang titig na puno ng pagtataka. Maiwan niyo muna kami, Hija, sabi ng matanda kay Leah. Nag-aalangang tumingin si Leah kay Adrian. Tumango siya,
Isang pahiwatig na okay lang ang lahat. Lumabas si Leah ng sala, iniwan ang mag-ina sa kanilang sariling katahimikan. Isa kang Vergara, Adrian, sabi ni Doña Esmeralda, hindi nakatingin sa kanya. Ang pangalan natin, ang reputasyon natin, iyon ang pinakaiingatan ko sa lahat. Ang reputasyon ba natin ay mas mahalaga kaysa sa kaligayahan ko, Mommy? Tanong ni Adrian. Sa wakas, tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang mga lamat sa pagiging matigas ng kanyang ina. Nakita niya ang isang ina na natatakot para sa kanyang anak. Ang babaeng iyon, si Isabel. Galing din siya sa wala, sabi ng matanda. Ibinigay mo ang lahat at ano ang ginawa niya? Sinira niya ang tiwala mo, dinungisan niya ang pangalan natin. Hindi si Leah si Isabel, mariing sabi ni Adrian. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Bumuntong hininga si Doña Esmeralda, isang tunog ng pagsuko. Hindi ko ipapangakong magugustuhan ko ito, sabi nito. Ang bawat salita ay tila mabigat. Hindi ko ipapangakong matatanggap ko siya agad, pero nakita ko kung paano kanya tingnan at kung paano mo siya ipinaglaban. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Ang ayoko lang, anak, ay ang makita kang masaktan muli. Hindi niya ako sasaktan, Ma, sabi ni Adrian, puno ng katiyakan. Tumango ang matanda. Kung ganoon, hindi na ako makikialam. Povie! Hindi na naghintay pa si Adrian. Kinabukasan, isang ambulansya na may kasamang mga doktor at nurse mula sa pinakamagaling na ospital sa Maynila ang dumating sa kanilang probinsya. Maingat nilang inilipat ang kanyang ina. Naiyak si Leah habang pinagmamasdan ng kanyang ina na inihihiga sa isang komportableng kama sa isang private room. Mga makabagong aparato ang nakapaligid dito. Salamat, sabi niya kay Adrian na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Adrian, hinawakan ng kanyang kamay. Ang pamilya mo, pamilya ko na rin. Makalipas ang ilang araw, nang maging stable na ang kondisyon ng kanyang ina, niyaya siya ni Adrian na umuwi muna sa kanilang bahay sa probinsya para kumuha ng iba pa nilang gamit. Pagdating nila doon, nakita ni Adrian ang tunay na mundo ni Leah. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, mga bintanang kapis, at isang hardin na puno ng mga halaman ng kanyang ina. Payapa. Totoo, naupo si Adrian sa isang maliit na silyang kahoy sa kanilang munting balkonahe habang pinagmamasdan niya si Leah na masayang dinidiligan ng mga bulaklak. Gumaan ang kanyang pakiramdam na hindi kayang ibigay ng alinmang mamahaling sofa sa kanyang mansyon. Dito, hindi siya si Adrian Vergara, ang bilyonaryo. Dito, siya lang si Adrian, isang lalaking umiibig. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan na puno ng libu-libong bituin na hindi kailanman nakikita sa syudad, niyaya niya si Leah na mamasyal sa dalampasigan. Habang naglalakad sila, ang tunog lang ng alon at ang kanilang mga paghinga ang naririnig. Huminto si Adrian. Leah, sabi niya. Humarap si Leah sa kanya. Ang mukha ay sinisinagan ng liwanag ng buwan. Noong una kitang makilala, ang hinahanap ko ay katapatan. Sinubok kita sa maraming paraan dahil sa takot kong masaktan ulit. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Pero tinuruan mo ako ng isang bagay na mas mahalaga. Tinuruan mo ako na ang tiwala ay hindi sinusubok. Hindi ito hinahanap, kundi ibinibigay. Dahan-dahan, lumuhod si Adrian sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Hindi ito ang pinakamalaki o pinakamahal na singsing sa mundo. Pero kumikinang ito na parang isang bituin. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay na walang pagsubok, sabi ni Adrian
Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang lipunan, ang pamilya ko, marami pa tayong pagdadaanan. Pero ipinapangako ko sa iyo ang isang bagay, ang buong tiwala ko, ang buong puso ko. Lia Santos, mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Lia. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan o paghihirap. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Adrian, pakakasalan kita. Isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Habang nakayakap sila sa isa't isa, ang alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa, tila binabasbasan ang kanilang bagong simula. Alam nilang hindi ito ang katapusan ng kwento na parang sa fairy tale. Ito ang simula ng isang tunay na buhay. Isang buhay na haharapin nila ng magkasama, hawak kamay. Dala ang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinatatag ng katotohanan.